Hi guys at welcome po sa aking channel kung saan tatalakayin natin today ang sitwasyon na natanggal kayo sa trabaho. Sasagutin po natin ang tanong na tama nga ba ang pagkatanggal sa inyo at ano nga ba ang magagawa natin tungkol dito. Tandaan po natin na ang diskusyon na ito ay for educational purposes or for general information purposes only at hindi po ito legal advice dahil ang maganda pa rin po ay kumonsulta sa abogado upang mapag-aralan ng mabuti at mabigyan kayo ng legal advice na akma sa sitwasyon ninyo. Kung ito ay makatulong sa inyo at gusto nyo pa ng mga ibang video lectures tungkol sa batas, ay maaari nyong i-like, share at mag-subscribe na rin po sa channel na ito. Umpisa na po tayo. Kapag natanggal o na-terminate po kayo sa trabaho, ang una nyong kailangan alamin ay kung anong uri ba kayo ng empleyado, kung regular ba o probationary. Kung probationary employee po kasi kayo, habang mas konti ang karapatan nito kaysa sa regular employee, hindi pa rin naman pwedeng basta-basta tanggalin ang probationary employee dahil may karapatan pa rin sila na kung tawagin ay security of tenure. Ibig lang sabihin nito ay hindi pwedeng tanggalin ng basta-basta ang probationary employee, kundi dapat merong cause o rason o ground para siya ay tanggalin. Katulad na lamang ng kung hindi maabot ng probationary employee ang mga standards o pamantayan na kailangang matupad upang maging isang regular employee. Sa makatuwid, bago mag-umpisa sa trabaho ang isang probationary employee, ay dapat ipaalam sa kanya sa kontrata ang mga standards o pamantayan for regularization. Kung ano yung mga kailangan niyang magawa o makamit upang maging isang regular employee. Kailangan din ipaalam sa kanya sa kontrata ang haba ng probationary period na pangkaraniwan ay 6 na buwan. Ngunit maaari itong mas mahaba lalo na kung kailangan ng matinding training dahil technical ang trabaho o iba pang mga dahilan. Ang silbi kasi ng probationary period ay upang matrain o mahasa ang empleyado at para maobserbahan at ma-evaluate ng employer ang kakayahan ng empleyado para sa trabaho. Kung hindi makamit o maabot ng probationary employee ang mga standards for regularization, ay maaari na po siyang tanggalin ng employer sa trabaho dahil kumbaga ay bumagsak na po siya sa evaluation. Ang kailangan lang ng employer na gawin para tanggalin yung empleyado ay bigyan ng isang notice lamang na ipinapaalam sa empleyado na sorry, hindi ka umabot sa mga standards. Ang notice of termination ng probationary employee ay dapat maibigay ng employer sa loob ng probationary period. So, ibig sabihin, kung 6 months po yung probationary period, dapat sa loob ng 6 months. Dahil kung nagtrabaho yung probationary employee ng lagpas sa probationary period, kahit isang araw lang na lagpas sa kunwaring 6-month period, ay maituturing na po kasi siyang regular employee. At iba na po kasi ang proseso sa pagtanggal ng regular employee. So, kung ang basehan ng pag-terminate sa probationary employment ay dahil hindi naabot ang standards of regularization, yun po yung mga hahanapin nyo na pagkukulang ng employer nyo. Una, kung ipinaalam sa inyo kung yung standards or pamantayan na kailangan para maging regular employee. Pangalawa, kung ipinaalam sa inyo ang haba ng probationary period dahil kung nagtrabaho ka ng lagpas dito ay regular na po dapat kayo. At pangatlo, kung nabigyan po kayo ng notice of termination sa loob ng probationary period na kayo ay tinanggal dahil hindi nyo naabot o nakamit yung standards of regularization. Dahil kung yung notice ay ibinigay na sa lagpas ng probationary period ay maaaring maturing na kayo na regular employee. So again, yan po ang mga hahanapin nyo na basehan sa pagtanggal sa inyo bilang probationary employee. Okay? Sa ground na hindi pag-abot ng standards of regularization. Ngunit,
maaari pa rin naman matanggal ang probationary employee sa ibang cause o rason na nag-a-apply sa regular employee. Yan ang mga pag-uusapan po natin ngayon, kasama na ang proseso ng pagtanggal sa regular employee. Una muna, tanungin natin, ano ba ang regular employee? Paano natin malaman kung regular na siya? Ang regular employee ay empleyado na gumaganap ng mga tungkulin na kinakailangan o kanais-nais sa pangkaraniwang operasyon o trabaho ng employer. Sa English, he has been engaged to perform activities which are usually necessary or desirable in the usual trade or business of the employer. Bukod dito, kung mahigit 1 taon na ang pagganap niya sa mga tungkulin na iyon, ay maituturing siyang regular employee, pwera na lamang kung mapatunayan ng employer na ang relasyon nila ay contractual, na may fixed period o di kaya ay seasonal worker lamang yung empleyado. Mahalaga kasi na malaman kung regular o contractual lang ang empleyado dahil iba ang proseso ng pagtanggal sa kanila. Kung ang tao ay isang independent contractor, ibig sabihin ang relasyong pangtrabaho nila ay nakasaad sa kontrata. At ang kontrata ang masusunod sa pamamaraan ng pagwakas ng kanilang relasyong pangtrabaho. Depende sa nakasulat sa kontrata, maaring mawakas ang relasyon dahil sa paglabag sa mga panukala nito o di kaya'y natapos na lamang ang period ng kontrata o iba pang mga rason na nakasaad sa kontrata. Pero kung ang tao ay regular employee, kahit pa may employment contract, ang masusunod na tuntunin sa pagtanggal o pag-terminate ay ang nakasaad sa Labor Code of the Philippines, ang batas ng pang-labor ng Pilipinas. So, ang unang kailangan na alamin para malaman kung tama ang pagkatanggal sa inyo ay kung meron bang sapat na rason para dito. Ayon sa Labor Code, may 2 pangkaraniwang batayan para sa termination o pagkatanggal sa trabaho. Ito ay ang just o authorized causes. Sa madaling salita, ang mga just causes ay madaling maintindihan bilang mga rason na nakabatay sa kasalanan ng empleyado, habang ang authorized causes ay mga rason ng pagtanggal sa trabaho na karaniwan ay walang kinalaman ang empleyado. Pareho yung just at authorized causes na pwedeng magsilbi bilang basehan sa pagkatanggal sa trabaho. Doon muna tayo sa just causes o yung mga madalas ay dahil sa kasalanan ng empleyado. Una, serious misconduct o willful disobedience of the lawful orders of the employer or his representative in connection with the work. Ibig po sabihin, may matinding kalokohan o kaya maling pag-uugali o pag-aasal na kasalanan na ginawa ng empleyado o di kaya sinadya niyang hindi sundin yung utos ng boss niya na konektado sa tungkulin sa trabaho. Okay, alam naman po siguro natin yung serious misconduct, siguro kahit kinder o grade school meron po tayong tungkol sa conduct. Kung kunyari mali ang inyong pag-aasal o pag-uugali o di kaya may kalokohan kayong ginawa, maaari po itong maging ground basta po ito ay serious. Pangalawa po, gross and habitual neglect by the employee of his duties. Ibig po sabihin, kasama na po dito ang madalas na pag-absent, madalas na pag-late, tulog sa trabaho o paulit-ulit na hindi maayos na pagganap ng trabaho at iba pa. Pangatlo, fraud o willful breach by the employee of the trust reposed in him by his employer or representative. O sa madaling salita, panloloko. Niloko mo yung employer mo. O lalong malala, baka maging estafa pa. Ninakawan mo yung employer mo o tinago mo yung pera na dapat para sa employer mo. Mga katulad po ng ganyan. Okay? Na in which case na ba krimen na po 'yon, no? Which is yung pang-apat na ground. Commission of a crime or offense by the employee against the employer o pati pamilya ng kanong employer at ang kanyang mga representatives.
Siyempre, kapag may ginawa kang krimen laban sa employer, may karapatan naman talaga ang employer na tanggalin na po kayo sa trabaho. So, yan yung mga just causes, no? At mga katulad nito, okay, na nagsisilbing batayan ng pagtanggal sa trabaho ng dahil sa kasalanan ng empleyado. Idagdag na rin po natin dito ang tinatawag na management prerogative na kapangyarihan ng employer na tanggalin ang isang empleyado dahil sa iba't ibang rason tulad ng hindi okay ang performance o paglabag sa company rules and regulations, yung tinatawag na company policy. Pangkaraniwan, ang employer kasi ay may mga performance standards, no? Kailangan masumite mo yung ganito ng ganitong oras o kailangan ganitong kadami ang magawa mo, mga katulad nun, no? At marami pang ibang mga rules and regulations sa company policy na kailangan abutin at sundin ng empleyado. Okay? Karapatan din naman po ng employer na hingin sa empleyado na magtrabaho sila ng maayos at sundin ang rules and regulations, lalo na kung para sa kapakanan din naman ng empleyado ito. Hindi naman din kasi pwede na pilitin ng employer na magpanatili ng empleyado na may pagkukulang sa trabaho o baka pa nga nakasama sa operasyon ng kumpanya o di kaya ay lumabag sa mga company rules and procedures na nakakasakit naman sa ibang mga tao o di kaya sa operasyon. Gayunpaman, kahit karapatan ng employer ang kapangyarihan ng management prerogative, ay hindi naman po ito pwedeng abusuhin ng employer. Hindi niya pwedeng basta-basta tanggalin ng trip-trip lang yung kanyang mga empleyado. Kaya ang titingnan niyo rin po dito ay kung totoo bang may basehan ang employer na sabihing lumabag ang empleyado sa company policy or kung tunay nga bang hindi naabot yung performance standards o kung ano pa man yung ginamit nilang basehan sa pagtanggal sa trabaho. Ngayon, kahit ano pa man dyan sa mga nabanggit ko na just causes sa pagtanggal sa trabaho, ay hindi entitled ang empleyado sa separation pay. Dahil ang pagkatanggal sa kanya ay kasalanan kasi niya. Okay? Katulad na lamang kung ang pagtanggal sa empleyado ay dahil parati siyang absent. Abay, syempre hindi na siya po babayaran ng separation pay kasi parang na-reward po ang kanyang pag-absent. Ang tanging makukuha na lamang ng empleyadong ito ay yung mga hindi pa nababayaran na sahod o ibang mga benefits katulad ng 13th month pay na maaaring makuha pag natapos ng empleyado ang clearance process ng kumpanya. Kasi may karapatan din po ang employer na i-hold yung final pay kung may mga utang ang empleyado sa employer katulad ng company loan o di kaya may kailangan na isole ng mga company property tulad ng laptop o computer. Bukod sa rason ng pagtanggal, ay tingnan nyo din po kung nasunod ang tamang proseso ng pagkatanggal sa inyo sa trabaho. Ano pa man ang rason sa pagkatanggal doon sa just causes na aking nabanggit, basta ito ay kabilang doon, kailangan mag-comply yung employer sa tinatawag na 2 notice, 1 hearing rule. Again, 2 notice, 1 hearing rule. Ang ibig lang sabihin nito ay kailangan kayo bigyan ng employer ng first notice, yung unang notice dun sa dalawa, na karaniwang tawagin ay Notice to Explain or NTE, kung saan ipapaalam sa inyo ang akusasyon laban sa inyo, yung violation nyo, at bibigyan kayo ng pagkakataon na i-explain ang sarili nyo at ilahad ang mga depensa. So, ito na yung pangalawang requirement na bibigyan dapat yung empleyado ng opportunity to be heard, no? Yung hearing. Pero kahit na hearing ang requirement, hindi po kailangan ng actual hearing na parang may korte, ganyan. Hindi, sapat na po daw, sabi ng Korte Suprema, ang letter explanation. Kahit po nakasulat lang sa letter, ay sapat na po yun na hearing. Pero syempre, kung nais ng empleyado, pwede rin po siya mag-request ng hearing. Although hindi rin po siya kailangan, again, basta may letter explanation ay sapat na po iyon. Pagkatapos nito, yung pangalawang notice na po ang kailangan ibigay ng kumpanya. Ang tawag po dito ay ang madalas na tawag ay ang final notice of decision o di kaya final notice of termination, kung saan ipinapaalam na sa empleyado na
sorry, tinatanggal na po namin kayo sa ganitong dahilan. No? Doon po naka-explain kung ano yung findings nila sa hearing na ginanap. So, titingnan nyo po dito sa proseso kung nasunod ito, no? Kung kulang ng isang notice o hindi nabigyan ng opportunity na magbigay ng letter explanation. Kasi kung may kulang po dito, ay maaari yung gawing basehan upang magsampa ng kaso para sa illegal dismissal. Ultimo, hindi lang pwedeng basta-basta tanggalin ang isang empleyado ng trip-trip lang. Dahil nga sa karapatan niyang tinatawag na security of tenure. Kailangan klaro ang basehan ng pagtanggal na maaaring kahit alin doon sa mga just causes na nabanggit ko kanina, yung mga serious misconduct, commission of a crime, etc. No? Pwede rin just cause o di kaya yung mga tatalakayin ko ngayon na ang tawag ay authorized causes. So tulad ng nabanggit ko kanina, ang mga authorized causes naman ay mga rason ng pagkatanggal sa empleyado na pangkaraniwan wala siyang kinalaman o wala siyang kasalanan sa kanyang pagkatanggal. At ito ay mga sumusunod. Una, kung hindi na kailangan ang serbisyo ng empleyado dahil may mga makabagong makinarya na nahanap ang employer at kinuha niya yung mga yon para i-replace yung employee. Okay? Ang tawag dito ay mga labor saving devices. Okay? Katulad nito yung pangalawang ground, kung redundant na ang mga tungkulin, ibig sabihin may iba nang gumaganap o di kaya napag-isa na lang sa isang tao at hindi na tuloy kailangan ang serbisyo ng empleyado na ito, pwede na po siyang matanggal sa ground na redundancy. Pero pwede lang po ito magamit ng employer kung wala nang ibang paglilipatan yung employee na ito. Okay? Pangatlo po ay tinatawag na retrenchment para pigilan ang pagkalugi. Kumbaga nakikita na ng kumpanya na malaki ang posibilidad na malulugi na sila at yung tanging paraan lang na maiwasan ang pagkalugi ay magtanggal sila ng empleyado. So nagbabawas sila ng empleyado para makatipid, para maiwasan ang palugi na operasyon ng kumpanya. Pang-apat na authorized cause para tanggalin ng empleyado ay ang pagkasara ng kumpanya. Siyempre, kung magsasara na yung kumpanya, hindi na sila mapipilitan na magpanatili pa ng empleyado. Panghuli ay ang pagkatanggal sa trabaho ng dahil sa sakit ng empleyado. Kung ang patuloy na pagtrabaho ay una, either pinagbabawal ng batas o di kaya lalong makakasama sa kalusugan ng empleyado na yon o di kaya sobrang nakakahawa at makakasama sa kalusugan ng kapwa empleyado niya. Para maging legal ang pagkatanggal ng empleyado sa rason ng sakit, kailangan ng certification ng isang public health authority, public doctor, na yung sakit ay hindi kayang magamot sa loob ng 6 na buwan. Kung ito ang rason sa pagkatanggal sa trabaho, kailangan bayaran ng employer ang empleyado ng separation pay na ang halaga ay alin sa mas mataas sa either yung sahod na isang buwan, 1 month salary, or kabuuan ng 1/2 month salary for every year of service. Kumbaga, 1/2 ng 1 month salary for each year na nagtrabaho yung empleyado. Kung ang basehan naman ng pagkatanggal sa trabaho ay dahil nakaharap ang kumpanya ng labor saving devices o makabagong makinarya o di kaya ay dahil sa redundancy, kailangan rin bayaran ng employer ng separation pay ang employee at mas mataas ang halaga nito. Ang halaga ay either kung alin yung mas mataas sa sahod ng isang buwan o kabuuang halaga ng isang buwang sahod kada taon ng pagkatrabaho or 1 month salary per year of service. Siyempre, magbabayad ang employer ng separation pay kung ito ang mga ground dahil tinanggal yung empleyado sa kadahilan ng makakatipid yung employer. Dahil sa bagong makinarya or dahil nagawa nilang mas efficient yung trabaho dahil redundant na nga yung position ng employee. So dahil sa nakatipid sila, babayaran nila ng separation pay yung employee. Pero kung ang rason naman ng pagkatanggal ay dahil sa retrenchment para maiwasan ang pagkalugi ng kumpanya,
ay kailangan pa rin naman magbayad ng employer ng separation pay, pero mas mababa konti. Ang halaga ng separation pay sa retrenchment ay ang mas mataas sa either yung sahod na pang isang buwan o kabuuan ng kalahating buwang sahod kada taon ng pagkatrabaho. Kung ang ground naman ng pagkatanggal sa trabaho ay dahil nagsara ang kumpanya, ang pagbabayad ng separation pay ay nakadepende sa rason ng pagsasara. Kung ang pagsara ay dahil nalugi ang kumpanya at wala na talagang pera, ay wala nang karapatang makatanggap pa ng separation pay ang empleyado, kasi hindi mo naman mapipilit ang kumpanya na magbayad ng pera na wala naman sila. Pero kung iba ang rason ng pagsara, katulad na lang ng ayaw na lang magpatuloy ng may-ari ng kumpanya, pero di naman lugi yung business, edi kailangan pa rin bayaran ang mga empleyado ng separation pay na halaga ay ang mas mataas sa either isang buwang sahod or kabuuan ng kalahating buwang sahod kada taon ng pagtrabaho. So katulad ng mga just causes kanina na aking natalakay, no? May proseso din na kailangan sundin kapag magtatanggal ng employee na nakabase sa authorized causes, no? Itong mga hindi kasalanan ng empleyado, okay? Medyo mas simple lang yung procedure dito. Tungkulin lang ng employer na magbigay ng dalawang notice, isang notice sa empleyado at isang notice sa DOLE o Department of Labor and Employment. And yung notice na yan, kailangan mabigay at least 1 month bago ang petsa ng pagkatanggal sa trabaho. Kung hindi ito nasunod, maaring maging basehan ito upang kasuhan ng employer ng illegal dismissal. Ngayon, alam na natin ang mga kailangan para sa tamang pagbatanggal o pag-terminate sa trabaho. So, pwede nating alamin ngayon ano na ang pwedeng gawin pag nalaman na medyo may mali pala sa pagka-terminate. Tulad ng sabi ko kanina, alamin nyo muna kung kayo ay probationary o regular employee. Kung alam nyo na, ang susunod nyo pong tingnan ay kung meron bang ginamit na basehan ang employer para tanggalin kayo sa trabaho. Kung ang basehan naman ay, kung may basehan naman sa pagtanggal sa inyo, ang titingnan nyo na ngayon ay kung ang mga basehan na ginamit ay kabilang ba sa mga nabanggit ko sa mga just causes kanina o di kaya sa mga authorized causes. Tingnan nyo rin po kung totoo ba napasok sa mga basehan na ginamit ang mga pangyayari sa sitwasyon nyo. Kasi kung wala pong basehan o kung mali o hindi makatotohanan ang mga basehan ng pagkakatanggal sa inyo, maaaring kayo naman ang may basehan upang magsampa ng kasong illegal dismissal laban sa employer ninyo. Na ang kabilang sa mga lunas dito ay maaaring pagkabalik sa inyo sa trabaho, o kung hindi man posible yon dahil hindi na okay ang relasyon nyo, maaari namang separation pay na lang ang ibayad sa inyo kung nararapat at naayon sa pangyayari. Posible din po ang napagbayarin ang employer ng back wages at ibang benefits at iba pang mga danyos kung nararapat sa sitwasyon. Ang susunod po na titingnan nyo ay kung nasundan ba ang proseso. Pero mas konti po ang lunas nito. Kasi kung mapatunayang hindi nasundan ang proseso pero may may basehan ang pagtanggal sa inyo, mananatili pa rin kasi kayong tanggal sa trabaho. Pero may posibilidad na mabayaran kayo ng danyos na tinatawag na nominal damages, no? At ang halaga nito ay nakadepende sa rason ng pagkatanggal, kung dahil ba sa just cause o dahil ba sa authorized cause. Ngayon, kung natingnan nyo na po lahat yan at mukhang may pagkakamali talaga ang employer, tulad ng sabi ko, maaaring may basehan na kayo upang magsampa ng kasong illegal dismissal laban sa employer na maihahain nyo sa NLRC o National Labor Relations Commission o yung malapit na DOLE Regional Office sa lugar ninyo. Hindi po kailangan ng abogado para magsampa ng labor case for illegal dismissal dahil may tutulong naman po sa inyo doon sa NLRC o sa DOLE, no? Pero ang payo ko po talaga ay nang makasigurado kayo na tama ang pagsampa ng kaso at kung may laban ito, ay kumonsulta po talaga sa abogado
para mapag-aralan ang kaso nyo at hindi kayo mag-aksaya ng oras o pati pera, no? Kahit hindi man kayo pagbayad sa pag-file ng kaso, syempre yung gastos po sa transpo at kung ano pa man, no? Maari po kasi na mayroong bagay o pangyayari na hindi nyo makita pero makita ng abogado nyo na makakapagbasya kung importante nga ba ito o hindi sa pagkapanalo sa kaso. So yan na po ang kailangan nyong tingnan at kung ano ang maaari nyong gawin sa sitwasyon na natanggal tayo sa trabaho. Ulitin ko po, alamin nyo kung kayo ay probationary o regular employee. Tapos tingnan nyo kung may basehan ang pagkatanggal sa inyo. At huli, tingnan nyo kung nasundan ang tamang proseso sa pagkatanggal nyo sa trabaho. So maraming salamat po at thank you talaga sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.